Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nakakita ko kanina ng ibang lahi dito Okay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa susunod, He will worship with us. Amen. He will attend our anniversary. Amen. Hallelujah. Welcome po sa ating church. Amen. Sino po first-timer? Amen. Meron po tayong dalawang first-timers. Welcome po kayo sa JCSGO. We will get to know you later. Amen. But I just wanna welcome you sa ating pong church. So today is a regular Friday, pero next Friday, 4 o'clock po tayo because it's our anong meron? 17th year anniversary. Woo! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Looking back, alam nyo, I just landed here in Bahrain 2007 yata. Ano ba? 2007 yata ako dumating dito. I was age reveal. I was 29 years old when I first landed in Bahrain. Amen. And the Lord is good. I've been here for the last 17 years. Tama ba? Tama. Opo, tama. Ganun na nga pong edad ko. Hindi maitatwa na ganun na po ako pinagpala ng Panginoon. And for 17 years to stay in this country, it is glory to God. Amen. So tayo, just let us welcome the presence of the Lord kasi ang topic naman natin is about the presence of the Lord. So let us just prepare our heart. May gagawin si Lord sa buhay mo ngayon. Amen. Handa mo ang puso mo. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Lord God, to really talk about your goodness, oh Lord God. Lord, to testify how great you are in our lives. Oh God, sa oras mong ito, Panginoon, patuloy mong lukuban ng iyong presensya ang lugar na to. Ang kapangyarihan mo ay maranasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And let your words, oh God, that will be spoken, oh Lord, will come alive, oh Lord God. Lord, it will pierce even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows, O Lord God, and your word, Lord God, will quicken us, revive us, O Lord God. Lord, set us on fire, O Lord God. Your word is powerful, O Lord God. As your word is being spoken, healing is happening, O Lord God. Lord, you are healing broken hearts. You are healing physical bodies, O Lord God, that are sick. Lord, your words, O Lord God, our power, O Lord God. And so, Lord, let your anointing flow to your servant as I speak forth your words, O God. Lord, you will fill this place with your presence. You will set this place on fire for you, O God. This is a church on fire for Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, your name be glorified in our midst right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, tama ang pinuntahan mo. You're in the right place today. You are in the right place today. Amen. You are in the right place today. At salamat dun sa nag-imbita sa'yo. Salamat dun sa nangulit sa'yo. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. God bless you mga nag-i-invite. God bless you mga matyaga na talaga namang iniisip niya yung kapwa niya. Kasi, you know, when you think about someone, kailangan makapakinig siya ng Word of God. Alam nyo, you are doing them not just a favor, you're doing them eternal, ginagawa mo to hindi lang physical may nangyayari in the spiritual realm. Kasi yung tao nababago. Kailangan ng tao ay si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ko ay si Kristo. Kailangan mo si Kristo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kailangan natin ng Panginoong Jesus. Alam nyo, kahit saan ka lumingon dito, Jesus, Jesus. Yung, Jesus. Tumingin ako kay Jericho, Jesus na nasa t-shirt niya. Abay, puro tayo. Alam nyo, yung puro, bakit? We are crazy
for Jesus. Why? Because He died on the cross for you and for me. Kung merong higit pang crazy, yung kaaway mo, mamamatay ka para sa kaaway mo. And ganun po si Jesus sa atin. Tayo ay, kumbaga we are sinners, pero He died for you and for me to redeem us. Kaya nandito po tayo ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi kilalanin. I want to know you more. Amen. Yun ang kanta natin kanina. I want to know you more. Sabi mo nga, I want to know you more. I want to know you more. Sino hungry kay Jesus? Hungry ka ba? Gusto mo pa makilala ang Panginoon? Kaya ka patuloy na dumadalo kasi alam mo na sa bawat dalo mo may mangyayari. You will hear about Jesus. You will know Jesus. You will experience the power of Jesus. Hindi lang yung Jesus na nakikita mo, nababasa mo lang. Sino ba yung Jesus na yan? But you experience Jesus in your life. Na binabago ka araw-araw. Yung pinanalangin mo ng matagal na panahon, ay natanggap mo na. Bay, may mga testimony habang sakay ko, ang iba ay talaga naman parang halos sumigaw kami sa sasakyan. Sumisigaw kami sa sasakyan. Yung isang kapatiran natin, nagka-visa na. Yung isa, ang tagal-tagal, nagka-passport na. Alam niyo yun, I can feel it. Hindi biro na nandito ka, ilang taon ka na dito, hindi ka makauwi kasi wala kang visa, wala kang passport. Are you with me? Pero kapag meron ka, anong pakiramdam? Halos lumundag ka, amen? Amen po ba? Sino nakakaramdam? Na kapag wala kang visa, hindi ka makalabas. Yung mga nasa online, kaya kayo hindi maka-attend. Kasi wala kayong visa at natatakot kayo. Amen? Pero kapag may visa ka, abay may hulihan. Where is your CPR? Hello? Hindi ka natatakot sa hulihan. Bakit? Legal ka. Sabi mo sa katabi mo, legal ka. Legal ka. Amen. You are legally employed and you have legalities. Kaya hindi ka natatakot pag Friday tatakbo ka. Amen. Attend ka sa church. Amen. Now, I give God the glory sa mga nangyayari. And I tell you, this is our year of open doors. This is our year of new season. Yung iba, may job offer. Yung iba, nilipat ng Panginoon ng kumpanya para Friday, Saturday off. Amen! Hallelujah! Yung iba, nililipat kasi mas malaki ang sahod na matatanggap mo para tanim ka sa gawain ng Panginoon, masuportahan mo yung mga missionaries na ipapadala natin, at syempre, yung pamilya mo na nag-aantay. Amen po ba? Payayamanin tayo ni Lord in the last days para gamitin ka ni Lord as vessel para marami pang kaluluwa ang makakilala sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagkakaintindihan tayo. Amen. And so this church exists because yung kanta natin kanina, I want to care for others like Jesus cares for me. Amen. Ang presensya ng Panginoon dumaloy sa kalagitnaan so that our hearts are broken for people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. So we want to care for people na hindi pa, wala pa silang relasyon sa Panginoon. They don't know their left and their right. Bakit? Hindi nila alam kung anong left at right. Hindi nila alam kung anong mali at tama. Kaya tayo nandito so that we can care for this people. Amen. Kaya po may anniversary tayong 17. Hindi lang po tayo nagpapasikat sa anniversary because we are celebrating Jesus for His goodness. Kasi marami na tayong kakilala na bago ang buhay, nag-ayos ng buhay. Amen. Nag-for good na kasi nakauwi na, nagkaroon na ng legality, nakauwi na. Praise the Lord. So masaya tayo, na-miss man natin sila, pero praise the Lord kasi nakauwi sila. Kesa naman nagkasakit na sila, hindi pa rin sila nakakauwi dahil wala silang papel. Are you with me? Amen po ba? Yung iba nga, wala ng papel, dito na namatay sa Bahrain. Hindi ko alam kung paano yung paperworks pag umuwi. Akala nyo ba yung mga namatay, nahirapan din sila sa paperworks para iuwi ng Pilipinas. Kaya ayusin ninyo sarili ninyo. Kung hindi kayo okay legally, mag-usap tayo. We pray that God would send people para maayos kayo. We bring you to embassy, ayusin natin. Are you with me? Kaibigan natin sila dahil marami na tayong naidulog sa embassy na naiayos naman ang buhay. Amen po ba? So this is why the church exists. Amen. So ang topic natin ngayon is engaging in prayer and fasting. We want you, church, to engage in prayer and fasting. Yes, ang church natin puro kainan. Masarap ang pagkain sa church. But then, we have to engage in prayer and fasting. Why do I need to engage? Teka lang po, nahuhuli tayo.
Ayaw. Ayun, teka lang. Ayun na. Why do I need to engage in prayer and fasting? O, ayan, sa mga never pang nasubukan, Pastora, hindi ko pa nasubukan. I remember, sinulat ko na lang to, si Pastor Vlad, nakikinig ako sa preaching niya one time. Fever helps the body fight the virus and germs. So kapag ka nagkaka-fever ka pala, kasi may virus, may germs sa katawan mo, at yung katawan mo may antibody ka, nagkikipaglaban, kaya ka may fever. Kumbaga yung fever mo, tumataas ang temperature mo para lumayas ang virus at germs. Minsan nakala natin pag may fever tayo, hindi, ang katawan mo lumalaban. Sabi mo sa katabi mo, lumalaban. Lumalaban ang katawan mo, kaya ka may fever. Kasi may pumasok na virus, may pumasok na sakit, so nakikipagbuno yung antibodies mo. Are you with me? Pero syempre, kailangan mo taasan din ang immune system mo, kaya ka nagva-vitamin C. Lalo na ngayon, we are changing weather. Hello, maraming nagkakasakit, kabilaan. Kasi nga, nag-change, nag-AC na tayo. Mamaya, natutuyuan tayo ng pawis. So, there's that change in the body temperature natin. So, nagkaka-fever tayo. Pero I want you to know na kapag yung fever mo nanalo over the virus and the germs, magaling ka na. Amen. Although we take medicines para yung fever natin ay mawala, pero kasama nun, we are increasing our antibodies para lumayas ang virus and germs. So, ang prayer and fasting, good news to. Sino never pa nasubukan ng prayer and fasting? I'm encouraging you to do so. So, prayer and fasting increases our spiritual temperature and helps us when we are under attack. May problema ka, hindi mo malusutan, may mga sitwasyon ka sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ang sikreto, prayer and fasting. Amen. We need to see the significance of being set on fire for God. Kailangan umapoy ka. Hindi yung okay ka lang. Hello. Let's open our Bibles or basahin na natin itong Acts 28 verse 3. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. Nalala nyo si Pablo nung na-stuck po sila sa, somewhere in Malta, na babiyahe sila pero nagkaroon ng malaking unos at nawawasak na yung ship, na shipwreck sila, so kailangan silang pumangpang, at dun sa pangpang, di syempre nag-chill sila kasi kakasurvive lang nila sa shipwreck. And then, naggawa sila ng bonfire, and dun sa bonfire na yon, habang umaapoy, biglang lumabas ang viper. Okay? At pumulupot sa kamay ni Pablo. At sabi nga ganun, ako, masamang tao kasi siya. Dahil kasi parang prisoner siya kasi ipepresenta yata siya sa, ewan ko saan yung trip niya, nakalimutan ko. Ipepresent siya Kaya, prisoner siya, pero ipepresent po siya. Pero, alam niyo po ba na bantay gwardyado siya, pero alam niyo, nasira na yung ship at napunta sila sa isang island, and yun nga, nagbo-bonfire sila, lumabas ang viper. Hindi naman yun ang topic ko. Ang topic ko lang is kapag may apoy, lalabas ang viper. Amen po ba? So, lumabas yung viper. Pero sabi na, naku, mamamatay na siya, masamang tao siya. Pero I want you to know, ginanon lang ni Pablo Sinake lang ni Pablo Buhay pa rin si Pablo. Nagulat yung mga yung mga barbaro, yung mga villagers. Sabi nga he must be God. Sabi nga kasi parang yung viper na supposed to be tawag dito, sisilain siya, tutuklawin siya, whatever, patay. Kasi venomous ang mga viper. Pero ginanon lang niya. Sinake lang ni Pablo, the presence of God with you. You have power over snakes and scorpions. Amen. So ano nangyari? Anong gusto ko ipakita dito? This is the picture of spiritual fire. Amen. When we are on fire, viper comes out of our lives. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag ikaw, Kristiyanong, umaapoy yung mga viper sa buhay mo. Amen. Yung mga bisyo,
vices, strongholds, chains are broken when you are on fire. Do I get an amen in the house? Nagkakaintindihan ba tayo? Meron bang viper sa buhay mo? May snake ba na nakagtatago sa personalidad mo? Ikaw ba i-possess ng kaaway? The viper can stand the fire. Yes, amen. May discomfort kapag nagfa-fasting. Magugutom ka. Hello! Grabe, samantala never sa buhay kong nagutom ako. 3, sabi mo, ang meals ko, 3 ang meals ko, may merienda in between, may midnight snacks pa, never kong natry ang mag-fasting. So, ang discomfort is yung magugutom ka. But then if you want to be set on fire, if you want vipers to go out from your life, you have to start prayer and fasting. Amen. God has to drive out those vipers in your life. Gusto mo na ma-break yung bandage mo? Gusto mo mawasak yung pangit mo? Yung kumbaga yung nakagawi ang kilos sa buhay mo, yung hindi gusto kong bumait pero di ko magawa. Ang dami-dami kong mga bagahe, ang dami kong mga pangit na ugali. Gusto mo mabago ka? Prayer and fasting. Yung iba, hindi nila mapigilan ang kanilang pagmura. Bawat buka ng bibig nila may mura. Prayer and fasting, you will overcome. Nagkakaintindihan tayo. Meron kang bandage sa buhay mo. Ikaw ay isang addict, sexually addict, pornography, kung ano-ano pa. Hello, whatever. You want to overcome? Prayer and fasting. May hindi ka ma-give up ng mga bagay sa buhay mo. Pastora, hindi ko talaga kayang i-give up. Prayer and fasting. Amen. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Our lukewarmness, our complacency, our being okay lang, Christian has to level up to I'm on fire. Amen. All impurities has to go. Ang gold po ay ma-purify, dumadaan sa apoy para 24K. Amen. The more it's exposed to the fire, the more it is purified. If you want to be purified Christian, you be set on fire. Kailangan dumaan ka sa mga apoy. Amen. So, kumbaga, kailangan umapoy ka as Christian. Amen. Yung lukewarmness, ano po yung lukewarmness? Ayoko ng kapeng lukewarm. Pero alam nyo, mainit ang kape ko pero pinapalamig ko yun. Medyo bumaba ng konti. Parang lukewarm is either cold nor hot. That's lukewarm. Complacency, yung okay lang, medyo lang. Tama na yan, pasok na yan. Ganyan, mga ganun na attitude natin. Basta at least naka-church ako. Di bali ng closing prayer, at least nag-church ako. Nakita mo ako, nung kainan, nandun din ako eh. Pero hindi eh. You should be there before the start of the church. Hindi naiintindihan naman ako ni Pastora. Okay lang. Si Pastora, pag sinabi niyang okay lang, syempre hindi kanya masyadong tinatapik dahil siguro baguhan ka lang. Pero kapag leader, nasasaktan na ang leader kasi may peeling off na ako sa mga leaders. Medyo kino-correct ko na ang mga leaders ng syempre, i-correct natin ang bawat isa. We should watch one another. Pero alam nyo, ang complacency is yung pagiging mediocre. God wants excellence, but we are mediocre. Yung naiintindihan nyo? Medyo lang, okay lang. Ganon, yun ang mediocre. Complacent, yung parang hindi mo ini-excel, hindi mo binibigay ang best mo. Okay na yan. Tama na yan, nakakanta tayo, okay na yan. Pero hindi approve kay Lord dahil hindi okay yung puso natin. Alam nyo, are you with me? Yun yung complacency, lukewarmness, show lang. Di bali, natuwa naman sila, pero natuwa ba si Lord? Amen. Yun yung okay lang. Pero ang Kristiyano has to level up to being on fire for God. Amen. Yung impurities, mababago. Sino gusto mabago siya ni Lord? When you come to God and as you sing songs, Lord, baguhin mo ko. Lord, gusto ko maranasan ka. Gusto ko makita ka face to face. Pero paano? We serve a holy God. Can I share you, dadating ang guest natin. Alam niyo po ba na pagod na kami? Kasi kakalinis, We want a place na malinis kasi may dadating na guests. Guest pa lang yan. How much more pag si Jesus gusto mong manahan sa buhay mo? Maglilinis ka ng buhay. Amen po ba?
Kumbaga sa ano, talagang gagawin mo lahat ng, di ba, kukuskusin mo lahat, ibubuhos mo lahat ng Clorox na para lang mapaputi ang isang lugar kasi sabi may dadating na bisita. Kailangan, maayos. Tao lang yun. Pero pag si Lord, dadating, sabi niya, gusto ko manahan sa buhay mo. What will you do with your life? What will you do with your life? I'm challenging you. Sino gusto ng presensya ni Lord sa buhay niya? If you really want God to dwell in your lives, be a dwelling place of God, anong gagawin mo sa buhay mo? Maglilinis ka, mag-aayos ka. Kasi ayaw ni Lord ng maduming lugar. Amen. Ayaw ni Lord ng maduming puso. Ayaw ni Lord ng, ayaw ni Lord ng may kaagaw siya sa puso mo. Amen po ba? If you really want the presence of God, you will be set on fire. Kailangan mawala yung mga viper. Amen po ba? Kailangan umapoy tayo para yung viper na nakatira sa atin, lahat ng mga bagay na dapat malinis, mawasak, matanggal sa buhay natin, ay matanggal. Amen. Hallelujah. Start reading the Bible, praying, going to church on a regular basis. Hindi yung mga may trabaho, hindi ko po kayo kasi syempre trabaho yan. You're here for work. Kung hindi kayo pinayagan ng amo nyo dahil nasa bahay ang trabaho nyo at every other week ang day off nyo, pero you have a choice but you don't want to go to church, something is wrong. So, if you want to be on fire, read the Bible, mag-pray ka, going to church on a regular basis, join your care groups, amen, start giving your tithes, amen. Huwag mo nang pinipigilan dahil ito'y nag-set sa'yo on fire kasi nakikita mo kumikilos si Lord sa iyong buhay. Amen. You are no longer content of your baby walk. Kasi last time, walking in the Spirit tayo. Ayaw mo na ng baby walk. Amen po ba? May kausap ba ako? Hallelujah. Hallelujah. So kapag nagfa-fasting tayo, ito yung topic natin. Ayaw. Suddenly, something happens in your life. It's like you feel discomfort, but it's the viper manifesting, irritated, convulsing. But later, because the heat is consistent, it will eventually move out. Ito yung itsura nito eh. Pagka nagfa-fasting ka, nagkakaroon ng discomfort, nagkakaroon ng hindi ka maka, parang something is wrong. Pero hindi mo alam, yung viper nagmamanifest, naiirita ka, nagko-convulsion ka, kasi parang ayaw nang lumabas. But your consistency in the Lord, pansinin mo, kung active na active ka sa church, ano nangyayari? Ang dami kong problema. Pastora, bakit? Mula nung nag-attend ako sa church, kabilaan, may persecution, may da-da-da-da-da. Listen to me, nagmamanifest lang ang viper. Ayaw kanyang maging active. Ayaw kanya na maging malapit sa Panginoon. That's why He's trying to manifest kung ano-anong ginagawa niya. But I want you to know, no matter what the enemy wants to do in your life, magpatuloy ka sa Panginoon. And eventually, you will overcome. Sabi mo sa katabi mo, you will overcome. You will overcome and you will be set on fire in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Eto, Revelations 3:15-16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagkakaintindihan tayo. May natututunan kayo? I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth in Jesus' name. Alam ni Lord kung anong ginagawa mo eh. Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Ilang taon ka na kay Lord pero you're cold, minsan hot, hindi ka consistent. Hello? Sabi ni Lord, I will vomit you out of my mouth. Ayaw ni Lord ng lukewarm Christian. Magpakaapoy ka na lang. Malapit nang dumating si Lord. Tapikin mo yung katabi mo, magpakaapoy ka na lang. Malapit nang dumating si Lord.
Amen. Magpakaapoy ka na lang. Amen. Huwag ka nang magiging cold. Kasi alam nyo, pag naging cold ka, ang hirap na naman. Ang hirap umapoy ulit kapag cold ka na. Are you with me? Kapag ka yung apoy, yung bonfire, yung isang kahoy, inilayo mo, dun sa umaapoy, lumalagablab, mag-isa niya, maya-maya, mawawala na yung apoy niya. Tapos nahihiya kasi ako umattend sa church, pastora. Alam niyo ba, mula nung nawala ako sa church, hiyang-hiya na talaga ako umattend. Baka kasi sasabihin ng mga kapatiran, ang tagal-tagal mo nawala, tapos ang daming drama. Si Satan lang naglalagay sa isip mo nun. Pero sa totoo lang, the church, open door. Hindi tayo nagko-close ng door. So I want you to know na magpatuloy ka lang sa Panginoon. Tapikin mo yung katabi mo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. And are you desperate for revival? Do you want to see revival happen in your life? Sino gusto ng revival na mangyari sa buhay niya? Gusto ba nating revival sa bansang ito? Gusto ba nating makita yung mga iniiyak natin mangyari? Ang sarap ng pakiramdam yung iniyak mo ng ilang panahon, maya-maya andyan na yung answer sa prayers mo. Sino may iniiyak? Sino may desperado ka? Lord, gusto ko mangyari itong bagay na to. Lord, gusto namin itong mangyari. If you're desperate for revival, I want you to know na magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. And kapag gusto mo ng revival, kailangan maayos ang buhay natin. We have to really open up our hearts to God. Alam nyo, pag Friday, operasyon. Sabi mo, operasyon. So, dapat handa yung puso mo. Nasa operating table tayo lahat ngayon. So, kapag tinamaan ka ng salita ni Lord, huwag kang magagalit. Kasi inooperahan tayo, di ba? Masakit pero masarap. Amen. Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Amen. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kailangan po pag lumalapit po tayo sa Panginoon when we are doing prayer and fasting, we confess our sins. Doon po lahat natin nilalabas yung mga kasalanan natin. We open up our hearts to God. Lord, patawad Panginoon. And you write all the sins and you submit to God. Lord, patawarin mo po ako sa mga ganitong mga nagagawa ko sa buhay ko. Alam niyo yun, you have to just be open to God. Operasyon ni Lord yung puso, o operahan ni Lord yung puso natin. And we confess. Minsan nakala natin hindi kasalanan. Pero as we go deeper to the Word of God, ay kasalanan pala. And then we just have to confess to God. May mga kasalanan tayong alam natin, pero ayaw nating i-confess. Kasi ayaw pa nating i-give up. Dahil pinanghahawakan pa natin. Dahil yun ang, alam nyo ba na yun ang hold ng kaaway sa buhay natin. Kaya hindi tayo maka-move at maka-level up at maka-soar. Ang topic natin ngayon, soar high. Hindi ka maka-soar, may bumibitin sa'yo, paakyat. Imbis isusor ka na, lilipad ka na, binibitinan ka. Ano yon? Kasalanan. Ayaw mo ring bitawan. Kahit sabi mo, Pastora, naiintindihan mo ko, hindi ko kayang iwan. Kasalanan. But I'm challenging you, if we confess our sins, aminin mo sa Panginoon, Lord, help me overcome my sin. Help me. May kasalanan ako, hindi ko kaya. Hindi ko kayang, parang mahina ako para dito sa kasalanan ko, hindi ko kayang i-overcome. Lord, would you change my heart? Lord, would you change my situation? Lord, sinusurrender ko sa iyo. Ikaw po ang kumilos. Dahil kung saganang akin lang, mahina ako. I have so much weaknesses, oh God, and hindi ko kayang bitawan ang kasalanan na to. Pero Lord, let your fire consume me so that I can give up lahat ng mga kasalanan na kinabibilangan ko. Alam niyo, hindi madali. It takes deliverance. It takes time. Yung kasalanan po natin na alam nating ini-engage natin yon, hanggat hindi po natin magdidesisyon na i-give up natin yung kasalanan na yon, hanggang dun lang tayo, lagi-lagi. Kahit na ilang taon ka ng Kristiyano, ilang taon ka na nakakapakinig, pati ang preaching ni Pastora, parehas na parehas. Yung preaching ni Pastora last week, walking in the Spirit, tapos ngayon na naman, di syempre, nasasaling yung mga kasalanan na pinagagagawa natin. But I'm telling you, the Lord loves you. Kaya ka pinapaalalahanan. Pag paulit-ulit, ibig sabihin, ulitin ko, pag paulit-ulit,
importante, mahal ni Lord ang iyong kaluluwa. At ayaw kanya na mabulid sa impyerno. Kaya when the Word of God comes out, amen, God will change us. Amen. Patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo sa ating mga unrighteousness. Amen. So let us seek forgiveness from whom all we have offended. Amen. Mga taong na-offend natin at patawarin natin yung mga nasaktan natin. Amen. Kung may mga na-offend tayo na tao, humingi tayo ng tawad. Amen. At patawarin din po natin yung mga nakasakit sa atin. Kailangan malinis. Sabi mo sa katabi mo, kailangan malinis. Wala nang listahan ng mga taong kinagagalitan. Amen. Kasi sa Mark 11, ito sinabi, when you stand before God, when you engage in prayer and fasting, masasaling ito eh. Amen. Kaya alam mo may mga tao kang hindi mapatawad. When you go to prayer and fasting, maalala mo sila. Mark 11:25, and whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. Pag humihingi tayo ng tawad kay Lord, kasi natural, nagkakasala tayo. Lord, forgive me. Tapos may naalala ka may taong nakasakit sa'yo, forgive mo din. Sabi mo sa katabi mo, forgive mo din. Kasi hindi mo ma-forgive. Pero ikaw, hingi ka ng hingi ng forgiveness kay Lord. Kailangan mo munang i-forgive bago ka ma-forgive ng Panginoon. Make restitution as the Holy Spirit leads you. Kapag sinabi ni Lord, sabi ko nga lagi, ikape mo, imbitahan mo sa kape, magkape kayo, amen. Kung kape lang ang magiging dahilan para magkasundo, dalhin mo, pakainin mo, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ayusin natin ang mga relasyon. Amen. Ask God to fill you with His Holy Spirit according to His command and His promise. So hingin mo ang presensya ng Panginoon. Lord, pakapuspusin mo ako. Kasi kung ako lang, hindi ko kayang magmahal ng hindi ka ibig-ibig. Kung ako lang, hindi ko kayang mahalin yung mga tao na nanakit sa akin. Ninakaw nila ang aking, kumbaga sa ano, ninakawan ka nila ng iyong future, dahil kumbaga ginawan kayo ng masama. May mga tao, grabe yung mga ginagawa nila. They're influenced by the enemy. Hindi naman tao ang kalaban natin. We wrestle against flesh. We wrestle not against flesh and blood. We wrestle against the spiritual darkness. Amen. Ang kalaban natin ay ang kaaway na nagrurule sa mundong ito. So hindi mo kaaway yung tao na gumagawa ng masama sa'yo. Kaya patawarin mo na. Amen. Sabi mo sa katabi, patawarin mo na. Ephesians 5:18, pinag-aralan din natin to last week. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Kaya huwag ka nang invest ng oras mo sa mga bagay na hindi ka pakipakinabang. Mga inuman, mga kung ano-ano na magko-corrupt ng iyong kumbaga, values ng morals mo, magpakaapoy ka sa Espiritu ng Diyos. Amen! Magbasa ka ng Bible, attend ka ng gawain. Amen! Ano pa ba, pastora, ang mga gawain na pwede kong daluhan? Abay, open na open. May prayer meeting tayo sa Wednesday. May hospital visitation tayo sa Saturday. Amen! Saan nyo pa gustong sumama? Halos araw-araw ka na nasa church, kapatid. O, di ba? Di bali, kasi sa church ka nagbababad, hindi sa ibang lugar. Di ba, sister? May dalawa tayong kapatiran na lagi na lang sa church eh. And I'm happy, sidekick namin sila ni Ate Isel, si Sister Min at si Valerie. Kasama namin sila kahit saan. So, kesa naman sila magpunta sa ibang lugar, dito na sila sa church. Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Magkapamilya na kami. Pamilya na kami. Praise the Lord. 1 John 5:14-15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Itong confidence na meron ako. Amen. And alam ko lahat ng Kristiyano, ito yung confidence natin. Na ano man ang hingin po natin, sa kalooban ng Panginoon, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Amen. Kasi mahal niya tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos.
Grabe. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Amen. So pinapakinggan niya yung iyak mo. Akala mo ba, wala na yata, hindi na ako naririnig ni Lord. Iyak ako na iyak, ubus na yung luha ko. Pero wala pa rin ang nangyayari sa sitwasyon ko. I'm telling you, mahal na mahal ka ng Panginoon. And sabi ko nandito, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Minsan nag-pray ka lang, thank you Lord, I receive it in Jesus' name. Out ka sa prayer cabinet mo. Tapos, mag-worship ka. I will worship while I'm waiting. Kasi, dadating yung hinihingi mo. Amen. Sino sa inyo matagal may hiningi pero dumating naman? Dumating? Dumating? Praise the Lord! Woo! Hallelujah! At kung hindi pa dumarating yung hinihingi mo, parating na yon. Sabi mo, parating na yon. Alam nyo ba na ang dami kong pinag-pray na wala silang mga babies? Pinag-pray namin, magka-baby. Aba, ang dami na ngayon nagtatakbuhan sa church, mga bunga ng panalangin. Amen! Kahit sa ibang church na pinag-pray natin, mga chikitings, sabi ko, wow, sabi ko, I've been with them. I prayed with them. I partnered with them. Ngayon, may mga babies na natutuwa na lang ako bunga ng panalangin. Amen! Woo! Hallelujah! Kaya pag may nag-send sa akin, Pastora, pa-pray naman. Now na. Minsan kapag mahaharap ko, magvo-voice record agad ako, now na. Hindi na patatagalin, wag mamaya. Minsan kasi nangyari sa akin, Pastora, pag-pray mo ko. Sige po, sabi ko. Tapos kinabukasan, Pastora, thank you sa prayer. Answered prayer ako. Hindi ko pa naipag-pray. Kasi hiyang-hiya ako, sabi ko, Lord, patawarin mo po ako na nagte-thank you yung tao pero never ko yung ipinag-pray, so nakakakonsensya. Samantalang siya, nung sinabi niya, Pastora, pag-pray mo ako, nung nag-yes ako, akala niya, nag-pray ako, answered prayer siya, binigay niyang credit sa akin. Thank you, Pastora, talaga pinag-pray mo ko. Sa loob-loob ko, Lord, patawarin mo po ako, hindi ko siya pinag-pray. Kaya dapat, pag may humingi ng prayer, huwag mo nang patagalin. Now na, if you have the time, grab it. O kaya, alam mo, sabi niya, Pastora, pag-pray mo naman yung ano ko, ganito, ganito. Halika na, pray na, hawak kamay, pray. Amen. Babae, babae, lalaki, lalaki. Amen? So, grab the chance to pray because there is power at that moment when the Lord tells you to pray, pray because you utter the word. And when you say the word, you activate the power of God to move in the situation. Amen. Surrender your life fully to Jesus Christ as your Lord and Master. Refuse to obey your worldly nature. Kapag nagfa-fasting ka, sinusurrender mo ang buhay mo kay Lord at hindi mo sinusunod yung worldly nature. Gusto ko pang kumain. Hello. Magde-declare ako ng fasting tapos, ay, masarap ang pagkain. Bukas na lang. Hello. Hanggang sa buong linggo fasting, hindi ka makadeclare ng fasting mo. Sabi mo, Lord, patawarin mo po ako. Sunod-sunod kasi ang birthday at okasyon. Hindi ako makakapag-fasting. Next month na lang. Tapos na anniversary, kapatid. Hindi ka pa naka-fasting. Kasi nga, you don't submit your body to God, kundi ang gusto mo na lang, who is your God? Your stomach. Dapat dumating ka sa point na maturuan mo yung katawan mo to be subject to the will of God. And I am declaring a prayer and fasting, and I will fast because I know I need to be set on fire so that vipers will go out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Romans 12:1 and 1 to 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. When we present to God our bodies, amen, alam nyo, the consecration, we have time to consecrate ourselves. Let us consecrate ourselves. I-present natin ang sarili natin. Lord, this time I commit to prayer and fasting. I just want to seek your face, Lord God. I want to spend time para ikaw ay ma-worship ko and getting rid of all the mga tukso ng laman, pagkain na nakakasama naman actually sa katawan. Sa totoo lang, hindi masamang mag-fasting. Ang masama, mas marami pa magkakasakit sa overeating. Pero ang fasting, nagkakaroon ka physically cleansing and at the same time spiritual recharging. Nare-recharge ka pa. Amen. Sa susunod na verse, anong sabi niya?
Do not be conformed to this world. Huwag kang kukonforme dito sa mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Alam nyo ba, pagkain, mabibili ko naman yan sa susunod na mga panahon. Pwede naman akong wag munang kumain yan and i-delay mo lang yung i-delay mo yung cravings, gratification. There is time for everything. Pag time to fast, fast. Amen. Wag mong nagiging, pastora talaga, sa totoo lang, rice is life. Kaya hindi talaga, pastora, pasensya ka na, hindi ko talaga magagawa yan. God will change us. Are you with me? Hindi, may nagsasabi talaga sa akin, rice is life. Pero alam nyo, natutuwa ako, yung mga tao nagsabi sa akin, pastora, naalala ko si Jeff, sabi niya, pastora, hindi talaga ako hindi si Jeffrey, si Jeff Abat. Sabi ni Jeff sa akin, pastora, hindi talaga ako pang mission, sa'yo lang yan, sa inyo lang yan, pero hindi ako pang mission. Praise the Lord. Year 2023, nag-mission, kasamang misis, kasama si Jewel. Sabi niya, pang sa inyo lang yung mission, di ako pang ganyan. Sabi niya, nangingiti lang ako inside of me. Sabi ko, magbabago ka din. Nagbago siya. Amen. Are you with me? Kaya pag ikaw, kinokontra mo yung pinapagawa ni Lord, the more you say no, the more the Lord is changing your heart. Later on, wala ka ng kawala. Si Lord na kikilos sa puso mo. Sasabi mo, I surrender, Lord. Kasi the more I resist, the more yung push ni Lord nandyan. Kaya nabibless lagi ako sa buhay ni Brother Jeff kasi yung pag-ayaw niya, gusto ni Lord, nababago siya. O, diba? Hindi si Lord magbabago, ikaw! Sabi mo sa katabi mo, ikaw! Si Lord, Diyos siya. Ikaw, yung ayaw mo, magiging gusto mo na rin kasi yung gusto ni Lord ang susundin mo. Do I hear an amen in the house? Amen. Praise the Lord. Binabago ka ni Lord. Amen. So, hindi na rice is life. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. You read the Bible, and that will be your nourishment spiritually. Amen. Meditate on the attributes of God. Yun ang i-meditate mo habang gutom ka. Ini-enjoy mo yung presence ni Lord. Sa umpisa lang yan, yung kumakalamang sikmura mo. Pero you will overcome and you will talk in Jesus' name. My food is to do the will of the Father. I'm gonna fast in Jesus' name. And then tatahimik, kakalma ang tiyan mo. Amen. Kakausapin mo yan. Amen. And you meditate on the attributes of God. Kapag kami may corporate prayer and fasting noon, nasa campsite kami, pag lunchtime, nagpe-praise kami, nagbabasa kami ng Bible, and then during 2 o'clock to 4 o'clock, nap time. And then gigising na naman kami, mag-worship, magpe-praise hanggang dinner namin, Word of God. Alam mo yun? So, ang sarap mag-prayer and fasting. Doon mo ma-overcome ang flesh at doon mo masasabi, masarap bumabad sa presensya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Makikilala mo ang Panginoon, loving siya, amen. Yung kapangyarihan niya, makikilala mo pa na punong-puno ng karunungan ng Panginoon. He's faithful, yung grace niya, compassion, at napakarami pang iba, amen. Diretso na natin, wala tayong masyadong time. So, ang gawin po natin, we begin our prayer, our fasting, and prayer na meron tayong expectant heart. You expect may gagawin si Lord. Kaya ka magpe-prayer and fasting, may gagawin si Lord. Amen. Kaya ako nagpe-prayer and fasting, may gagawin si Lord sa anniversary. Ang prayer ko sa anniversary, maraming kaluluwa ang lumapit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Do not underestimate spiritual opposition. Satan sometimes intensifies the natural battle between body and spirit. Alam nyo, si Satan, inaano niya yung battle, lumalakas, tumitindi ang battle between body and spirit. Pero I want you to know, kung ididiretso niya yung Galatians 5:16, 17, verse natin yan last week, na ang gawa ng laman ay etong mga to, and then sabi niya sa dulo, about the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. So, yun po, kumbaga mapagtatagumpayan nyo ang katawan. Amen.
Praise God. Hallelujah. So, konting tip, do not rush into fast. Prepare your body. So kapag malapit ka na magfa-fasting, huwag mo sasabihin na, "Uy, dadamihan kong pagkain kasi fasting ako bukas." Ano mangyayari sa'yo? Eat smaller meals before starting a fast. So kumbaga, umpisahan mo nang bawasan ang intake mo para hindi mabigla yung tiyan mo na biglang nagutom ng gusto. Kasi ang lalaki ng mga, kumbaga, gabundok yung pagkain mo, tapos biglang magpa-fasting ka. Dapat hinay-hinay, umpisahan na po natin ng smaller portion. Amen po ba? Avoid high-fat and sugary foods. Iwasan na natin yon. Konti na lang, fruits na lang, vegetables na umpisahan natin, and then mag-fast tayo. Lalo na sa mga first-timer na never pa nasubukan ang fasting. Ako kasi kilala ko ng katawan ko, alam ko na yung sarili ko na mayat-maya nagpa-fasting ako. So, hindi na nabibigla yung tiyan ko. Pero sa mga nabibigla pa at first time, pwede rin nyo kayong mag-approach sa akin and tanungin nyo pa ako patungkol dito. I don't have enough time para i-share lahat about fasting, pero you can. Sino willing i-try ang fasting? Sino hindi pa nasubukan at gustong gawin? I'm encouraging you, as a congregation, we have to do it. For maximum spiritual benefit, set aside ample time to be alone with God, with the Lord. So, kapag gusto nyo talaga ma-experience si Lord, as you are fasting, mag-spend kayo ng quality time sa Panginoon, makinig kayo kay Lord, amen? Siyempre, gusto mong ma-overcome yung mga bagay sa buhay mo, magbasa ka ng Bible, pray to the Lord, amen? The more time you spend with Him, the more meaningful your fast will be. Kasi kapag hindi ka lang kumakain, diet lang yon. Pero kapag may time ka with the Lord, you pray, yun ang prayer and fasting. Amen? Hallelujah. Anong dapat natin gawin? Expect results. Siyempre, may prayer and fasting ka, meron kang i-expect, may pinagpipray ka eh. Dapat sinulat mo yung mga expectations mo. Pagpe-pray ko, matanggal na yung pagmumura ko. Pagpray ko yung ganito. Pagpray ko yung sakit ko, na gumaling na ako. You're praying a lot of stuff, a lot of things. I pray for my family. I pray for my career path. I pray, ang dami mong prayer request. Pero, kaya ka nagpumapasok sa prayer and fasting kasi ini-expect mo may result. Amen. Praise the Lord. If you sincerely humble yourself before the Lord, repent, pray, and seek God's face, if you consistently meditate on His Word, you will experience a heightened awareness of His presence. Kapag gagawin mo po ito, lalo pong magiging aware ka sa presence ni Lord. Sino na iintindihan ang ibig ko sabihin? Sino gusto maranasan yung presence ni Lord? Grabe. Ang sarap. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap sa presence ni Lord. Lalo na pag naranasan mo na. Amen. The Lord will give you fresh, amen, new spiritual insights. Yung hindi mo naiintindihan ang binabasa mong Bible, sabi mo, Pastora, yung Bible nabuboring ako, hindi ko naman naiintindihan. Pero pag nagbasa ka ulit, meron ng panibagong revelation si Lord. Your confidence and faith in God will be strengthened. Lalo mo pang maiintindihan yung kapangyarihan ni Lord sa buhay mo. Lalo mo pa siyang mamahalin at lalo mo pa siyang pagtitiwalaan ng buhay mo kasi alam mo hindi ka niya pababayaan. Amen. You will feel mentally, spiritually, and physically refreshed. Alam niyo, physically, gagaan ang katawan pag nagpa-fasting, sa totoo lang. Magaan siya. Amen. Mentally, yung utak mo actually active yung utak mo eh. Hindi yung gutom kasi ako, parang walang pumapasok sa isip ko. Sa totoo lang, akala mo lang yun. Pagka hindi ako kumain, walang papasok sa utak ko. Nagiging yung mindset mo actually is nare-renew, kumbaga lalo ka nagiging close kay Lord, yung mindset mo, hindi siya na papasok ng mga negative thoughts, ng mga thoughts galing sa kaaway, maaano yung mind mo, marerefresh yung mind mo. Spiritually, amen, physically nare-refresh ka. Ang sarap mag-fasting. Amen. You will see answers to your prayers. Hallelujah. Kapag ka nag-fasting ka, may tutugunin si Lord. Amen. So our cries for this year, eto po yung pinagpipray natin, more souls to be snatched from the darkness by preaching the good news of salvation to them this year. Amen, this anniversary. So dapat hindi lang sa 25,
dapat ngayon pa lang yung ano natin, start na tayo. As you invite, kapag yung in-invite nyo hindi Christian at gusto nyo makilala si Lord, pwede mo na i-preach ang gospel. Para bago anniversary, preach mo na ang gospel, may harvest na tayo bago anniversary. Amen po ba? Let us be spiritually, heightened up. Amen? Let's be excited, may ginagawa si Lord. So ipag-pray po natin to, sama po natin sa prayer list natin. Our church is set on fire to win this nation for Jesus. Amen? By becoming, blessing. Kumbaga, maging blessing tayo sa nation na to. So, teka lang, ayan. So, let's pray po na ang church na to, hindi lang leaders ang on fire, bawat isa on fire. Amen. Lahat tayo on fire. Sabi mo sa katabi mo, dapat on fire ka din. Dapat on fire ka din. Amen. JCSGO Bahrain members will all soar high in doing God's will. Hindi lang tayo mga leaders ang dapat ginagawang kalooban ni Lord. Bawat miyembro ng JCSGO ay maging aware. Amen. Na yung bago ka umuwi ng Pilipinas, nagawa mo pa yung purpose mo, bakit ka nasa Bahrain. Amen. To live the purpose God has called us in Bahrain. Amen. We will all live this country one day. One day, magsisay bye-bye ka na, maisisend off ka na namin. Amen. Pero, may you live the life that God has called you to be. Amen. Mag-ayos tayo ng buhay natin. Amen. Nagawa mo ba yung pinapagawa ni Lord nung nasa Bahrain ka? Tanungin mo yung katabi mo, nagawa mo na ba? Ready ka na bang umuwi? Ready ka na bang mag-for good? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ni Lord? Tumayo tayo lahat sa presensya ni Lord. Kasi alam nyo, itong topic na to, it's a topic about prayer and fasting. You have to make a decision in your heart. Ang prayer and fasting ko po every day, nagbe-break ako, partial fasting lang po ako. Nagbe-break po ako tuwing tanghali. So, tuwing hapon. So, it's like 14 hours, 16 hours, and then I break, I eat, then start ulit ako. So, you can commit yourself to prayer and fasting. Magpe-pray ako ng one meal per day. Magko-commit ako between this hour and this hour. You can commit prayer and fasting. Hindi siya diretso. You can, for a starter, you can pray and fast for just one meal. And during that meal, imbis nakakain ka ng almusal, for example, ang almusal mo is the Word of God and prayer. So, pwede namang lunchtime, i-skip mo yung lunchtime mo, Word of God, at saka prayer ang gagawin mo. So, you have to make a decision that you will spend time, quality time with the Lord. This church needs to be set on fire. And to be set on fire, we need the presence of God. Kausapin po natin ang Panginoon as we surrender ourselves. Dati gusto ko ako lang ang nagfa-fasting. Bahala na sila sa buhay nila. Basta ako magfa-fasting ko. But God taught me that I should engage the church. I should encourage the church to learn the deep things of God. To learn to dive into the deep. The Lord told me to bring this congregation into seeking God more. Not only in prayer, but even in fasting. Church, maraming mangyayari sa buhay natin, mga iniiyak natin. Mga hindi natin ma-breakthrough sa prayer, but when we pray and fast, we can break through. So I challenge you, come to God right now and ask God. Hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon ng buhay ninyo, but I am encouraging you to step up in faith and commit to prayer and fasting. But this is between you and God. I am here as a messenger to just share with you what God wants us to do. Hallelujah. Orabasika tarabasanda rabashanda rabasika rabakaya rabakaya. Orabasika tarayaya rabasika rabasika rabakaya. Heavenly Father, we come to you in humility.
We surrender to your will, O God. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyong aming mga buhay. Lord, marami pong mga bandage sa buhay namin na kailangan ma-breakthrough. Kailangan ma-break ang chain sa amin. Lord, vices. Lord, mga bagay na hindi po nakakalugod sa iyo, Panginoon, na nandito pa, Panginoon. Yung mga pride namin, yung galit namin, Panginoon, yung unforgiveness namin. Lord, yung mga nakagawi ang kilos, Panginoon namin. Lord, we surrender to you, O God. Baguhin mo po kami, Panginoon. Change us, Lord, from glory to glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Come on, church. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. This is our cry. Lord, touch this church. Spirit, touch this church. Touch us, O God. Hallelujah. Kung may gusto kang isurrender kay Lord, isurrender mo kay Lord. Kung may gusto kang mangyari sa buhay mo at sa tingin mo, bakit parang hindi ako napapakinggan ng Panginoon? I'm telling you, engage in prayer and fasting, and you will experience refreshing touch of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Spirit, touch this church, oh God. Come on, let us worship the Lord. Habang yung iba kinakatagpo ang Panginoon, kinakausap si Lord. If you find the opportunity to pray, enjoy the presence of God. But if this song ministers to you as your prayer, sing it with all your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your Passion once Yes, again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let's just be honest before God. Let's talk to God. Kausapin natin siya. May binabago si Lord sa atin. May gusto siyang baguhin. May gusto siyang alisin sa ating buhay. Let us surrender to God. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. And I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Touch spaces, Jehovah, Lord God. Lord, touch each and every one of us, Lord. We want to be set on fire, oh Lord God. Lord, we want to be complacent. We don't want to be, Lord, okay, Christian. Lord, we want to be set on fire, Lord God. We want to do what is your will, oh Lord God. We want to obey your will in our lives, oh Lord God. Lord, hayaan mo nakatagpuin ka namin. Let this church, Lord, engage in prayer and fasting. Engage, Lord God, in the things that will benefit our spiritual lives, oh God. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. And I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch this church. Spirit, Holy Spirit, touch your people. Holy Spirit, we cry out, Lord God. Change us, Lord God. revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your
hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, this is our prayer, Lord. Let your rain fall upon us, O God. Lord, we seek your face, O God. Truly, Lord, apart from you, we are nothing and we can do nothing, O God. In this world, O God, na punong-puno, Panginoon, ng temptations, O God, punong-puno ng deception, O Lord God. Lord, we need to be discerning, O Lord God. And so in order to be discerning, Lord God, para hindi kami mapahamak, Lord God, Lord, hayaan mo na umapoy kami, Panginoon. Lord God, so that we will not be overcome by deception, by temptations, O Lord God. Lord, set us on fire. Lord, we will be, Lord God, not lukewarm, but Father, Lord, we are on fire for Jesus, Lord. Lord, turuan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi namin kaya to, Panginoon. We need you, Jesus. Lord, this church, oh God, ikaw, Panginoon, ang masunod, madakila. Because on our own, Lord, with our own strength, oh Lord, mapapagod kami, Lord God. Pero Lord, kung ikaw ang kasama namin, it's always times of refreshing in your presence. Hallelujah. We worship you. Thank you, Jesus. Take the time to talk to Jesus. Take the time to acknowledge the presence of the Holy Spirit. And let's always thank Abba Father for loving us unconditionally. And He is giving us the chance to get to know Him more and more. Amen. And it's just a desire for us. Lord, I want to know you. Lord, I want to know you more and more. Lord, I want to see your face, Lord. Hallelujah. And as we ask God, He is faithful to reveal Himself to us. Kasing lapit lang ng dasal ang ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Thank you for your glorious presence. Thank you for your visitation. And we pray it's not just a visitation, Lord God.
Dahil nakita mo ang aming puso, Lord God, ay Lord malinis. Lord, mananahan ka sa amin. This body, Lord God, will be, Lord God, your temple, O Lord God, your habitation, Lord God. Hayaan mo bawat isa sa amin that our goal, that we will be your temple, that you will reside in us, your presence in us, your Emmanuel. You're always with us. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo sa presensya niya.